Nasaan si Padilla? Hinahanap nyo si Padilla. Sinusumbatan ng mga Marcos. Hindi kayo naniniwala. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Sinusumbatan ni Robin Padilla ang mga Marcos ngayon dahil ipinost ni Robin Padilla yung desisyon. Wait lang, pakita ko sa inyo. Mahirap kasi nang wala tayong baka sabihin ng iba fake news. Ayan kung titingnan nyo mga kababayan, eto daw, Mr. President, once upon a time when there was no one else to stand by you. Yan yung sabi ni Robin Padilla. My group supported and protected you in our own humble way. Yan yung sabi ni Robin Padilla. We consider ourselves your friends and loyal supporters because we still believe that President Ferdinand Edralin Marcos Sr. was kidnapping and taken to a foreign land against his will in defense of our domestic laws. Yan yung sabi ni Robin Padilla. My earnest plea, Mr. President, is for you to exercise your executive power to have the operation of the Philippine National Police in following directives from a foreign entity that undermine our laws and violate our sovereignty. Yun yung sabi ni Robin Padilla. The fate of our beloved country now rests in your hands, Mr. President. We must consider the sentiments of our people, especially in these critical times when the world is shaping its future. Unity among Filipinos is crucial as we navigate this era of geopolitical conflict and trade wars. Yun yung sabi dito ni Robin Padilla. Ngayon, ipinlay po niya etong video ng UNTV na kung saan mga kababayan umi-stand daw etong si Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani, eto pong si Apo Lakay. So ito i-play po natin. At libingan ng mga bayani is lawful. President Duterte stands firm on his decision allowing the burial of former President Marcos at the libingan ng mga bayani as this is according to the law. Assuming it to be true na wala siyang medalya or not validated by an American record, does not mean that he is not qualified to be buried there. So what's the objection? I would like to say that forget about the medals. Just focus on whether he's a Filipino, he fought for his country, and is once upon a time the president. May caption pa yan mga kababayan na wag! Yun yung sabi ni Robin Padilla. Ibig sabihin, sa madalit salita, dapat ipakita daw ni PBBM yung presensya niya dahil nga nung panahon na wala daw tumitindig para sa pamilyang Marcos na ipalibing sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay. Eto daw pong si Duterte yung kaisa-isang tumindig. Kung titingnan natin mga kababayan, dapat niya talagang gawin yan. Bakit? Kaya siya nanalo noong 2016, dahil nga lagi niyang ginagamit si Apo Lakay. Ano ba yung sinasabi niyang malimit mga kababayan? Kapag ka siyang nanalong presidente, papalibing niya sa libingan ng mga bayani, etong si Apo Lakay. Pero sa totoo lang mga kababayan, ang nagpalibing po kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, nagkataon lang na siya ay umi-stand noong mga panahon na yon. Siya ang presidente noong mga panahon na yon ay walang iba kung hindi ang Supreme Court kasi pinagbotohan po yan mga kababayan. And then, dapat niya lang talagang ipalibing sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay kasi sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists dahil lagi niyang ginagamit etong si Apo Lakay nung panahon ng 2016. Na kapag ka siya naging presidente, gagawin niya na ipalibing sa libingan ng mga bayani eto pong si Apo Lakay. Kaya dapat nagawin niya yon. Since nakuha niya naman yung gusto niya, naging presidente siya, tinulungan siya ng mga Marcos loyalists, tinulungan siya ni Amy Marcos, so bilang sukli, dapat niyang gawin yon. Mga kababayan, at saka trabaho niya yon bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, balik po tayo dito. Ayan, balik tayo dito mga kababayan. Yan, kung titingnan nyo, si Senator Bato de la Rosa, hinahanap ni Ramon Tulfo. Bakit hindi daw nakikita yung presensya mga kababayan doon bilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte noong mga panahon na inaaresto etong si Digong? Nasaan ba? Nasaan ba si Senator Bato ngayon? Akala ko ba gagawin mo ang lahat para kay dating Pangulong Duterte? Mukha atang nagkamali sa'yo ang mga taga-suporta.
ni Digong dahil sinuportahan ka dahil akala nila makakasama ka ni Digong hanggang sa huli. Ngayon mga kababayan, sabi ko naman sa inyo, babalikan natin Babalikan natin yung mga nagsasabi na handang ialay yung buhay nila para kay Digong. O nasaan ngayon si Philip Salvador? Akala ko ba sasamahan mo si Duterte? Bakit puro pag-iyak lang yung ginagawa mo, boss? Bakit puro pag-iyak lang dito yung ginagawa mo? Tingnan nyo mga mukha nila mga kababayan. Tingnan nyo, ay. Tingnan nyo si Badoy. Anong nangyari kay Badoy mga kababayan na yan, oh? Diba? O mga nag-iiyakan na sila kasi nga, unang-una, alam naman nila sa mga sarili nila na dapat may harapin na pananagutan ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nila yan. Ako kahit ako mga kababayan sa totoo lang bilang Pilipino, naawa ko kay dating Pangulong Duterte kasi kapwa natin Pilipino siya. Pero sa pagkakataong ito yung isang patunay na walang kahit na sino man ang pwedeng tumaas pa o lumabag sa batas. Ano po yan, naiipakita na sa atin sa mamamayang Pilipino yung talagang sinasabi na pangil ng batas. Ano po yan nakikita na natin mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, sinahanap ni si Senator Bato de la Rosa ni Ramon Tulfo kasi hindi daw, parang sinasabi dito, hindi daw tunay na kaibigan kasi hindi nakita na sumalubong kay Duterte o hindi nakikita ang kanyang yung presensya ni Bato de la Rosa hanggang ngayon wala pa. Ang nakikita lang natin si Panelo at yung iba pa na mga kaalyado nitong si Duterte, pero si Bato de la Rosa wala pa. Si Robin Padilla hindi nga din natin nakita na sumalubong kanina kay Digong mga kababayan. Pero kung titingnan ninyo, eto daw si Digong umalma daw. Yan, umalma daw etong si dating Pangulong Duterte at question yung pagkahuli sa kanya mga kababayan. So ibig sabihin, kini-question ni Digong kung bakit siya hinuli. So ito i-play po natin. For detention and the basis for detention. So what is the law and what is the crime that I committed? Show to Diba? me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman ngayon. Yan. Hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon. Hindi, crimes against humanity nga yung haharapin na kaso ni dating Pangulong Duterte dahil dun sa kanya madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na marami mga inosente ang nadamay. Yun po mga kababayan yun. Tapos yung mga itinumba pa na hindi dumaan sa tamang proseso. Yun yung kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte. Bakit ba hindi maintindihan ng mga kasamahan nitong si Digong mga kababayan na kaya siya nilabsan ng arrest warrant ng ICC kasi meron siyang kinakaharap na kaso na crimes against humanity. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi niya alam. Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya nasa dyaryo na. And then, hindi pa kayo na Yan. ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Kayo nga, sumusunod kayo ng mga panahon ninyo sa China Tapos sasabihin nyo ngayong lumapat sa inyo yung pangil ng batas, sasabihin ninyo bakit tayo sumusunod sa isang entity na hindi na tayo miyembro. Uulitin ko lamang po mga kababayan Noong 2011, member pa po tayo ng ICC, ng Roman Statute. Kaya lang naman tayo umalis doon kasi nga alam ni Duterte, predictable niya na iniimbestigahan na yung kanyang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato nung siya ay mayor pa hanggang naging presidente. Kailan lang ba tayo umalis dyan sa Roman Statute mga kababayan? Biruin nyo 2019, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. 2011, 2013 hanggang 2018 mga kababayan,
gumugulong na yung investigasyon ng International Criminal Court patungkol po sa mga ginagawang hindi maganda ni dating Pangulong Duterte. Yan po yung dahilan dyan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, a questionable warrant of arrest. Yeah, questionable. There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Do di magkakaalaman sa trial, ganun lang naman kasimple. Ang maganda dito, naaresto na si dating Pangulong Duterte, na-iserve na yung arrest warrant, hindi fake news yung mga sinasabi natin nung nakaraan, nagkatotoo. Mga kababayan, yun yung maganda dito. At least napatunayan natin sa mata ng napakaraming tao na lahat ng ibinabalita natin dito at ng mga kasamahan nating vlogger totoo. Kasi eto nangyari na. Ano po, so magkita-kita na lang dun sa mismong trial mga kababayan, kasi kukuhanin daw niya, uupo niya na witness stand yung mga nanghuli sa kanya. So ngayon, di makikita natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Yan na mga kababayan ha. Hindi ba daw tayo nahihiya? Sumusunod daw po tayo sa international sa ibang entity na matagal na daw po tayong wala. Kaya lang naman tayo nawala dyan mga kababayan. Kasi sinadyang umalis ni Duterte nung panahon po niya. Kasi alam niya hahabulin siya ng International Criminal Court. Pero nakalimutan niya na meron pang Interpol. Yun yung pagkakamali niya. Dapat kasi ang ginawa niya, inalis niya din yung Pilipinas sa Interpol nung panahon na siya pa ang presidente. Ang maling ginawa niya, nakalimutan niya na may Interpol pa. So yan, makikita nyo, nakarating sa kanya yung arrest warrant galing po sa ICC. So ngayon mga kababayan, bukod pa po kay Digong, umalma din yung kanya pong asawa. Yung kanyang pangalawang asawa mga kababayan. Ano po kasi sabi po dito, basahin po natin, eto daw, ayon po sa People's Tonight, abusado talaga sila. Hindi dapat ito ang ating daanan. Wala ngang warrant. Wala daw pong warrant mga kababayan. Sabi ni Ma'am Hanilet, yung asawa ni dating Pangulong Duterte, eto daw, sa Instagram live ng anak ni dating Rodrigo Duterte, na si Kitty, na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte, ngayong Martes, Marso 11, makikita ang pagtatangka ni Hanilet Avancena, asawa ng dating Pangulo, na pigilan ang pagsama ng kanyang asawa sa Interpol at Philippine National Police PNP. Ito ay matapos hayinan ang dating Pangulo ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court ICC dahil sa crimes against humanity. Ayun yung dahilan, crimes against humanity mga kababayan. Ayon sa kanya, abusado umano ang pulis dahil wala sila umanong warrant. Samantala, kinumpirma naman ng Malacanang na ang natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa ICC nitong Martes ng umaga. Ipinakita ko din naman po sa inyo na meron pong warrant of arrest. Yung sinasabi nila na wala pong warrant of arrest, siguro iba po yung nakita nila. Pero yung ipinakita ko sa inyo, nakita nyo naman yung mga perma, tinakluban lang natin para sa personal, para sa privacy ng mga naando doon mga kababayan. Kita nyo naman din po yung warrant of arrest. Kaya nga sinasabi ko, doon sa mga vlogger ni Digong, sino ngayon ang fake news? Akala ko ba walang warrant of arrest? Ayun nga may warrant of arrest. Siguro, hindi lang na-educate itong si Ma'am Hanilet, kaya hindi po niya alam na may warrant of arrest po, kaya po inaaresto itong si dating Pangulong Duterte. At saka ito, kita nyo, naka-indicate naman yan sa likod. Ayan naka-indicate sa likod yan ng article na ito mga kababayan, na kung saan nakalagay po dyan, ayan ICC-01-2183 secret
secret, tapos may nakalagay sa title, warrant of arrest for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Ayan o, kung titingnan nyo mga kababayan. Yan po yan. Yung sinasabi nila na wala daw warrant of arrest, hindi ko alam sa kanila. Pero ang alam ko dyan mga kababayan, may warrant of arrest talaga yan. At alam naman po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nga nung binasahan siya ng Miranda rights, tinanggap niya. Kasi nga, alam niya na may warrant of arrest talaga. At kahit naman nung nasa Hong Kong pa siya, nung nasa Hong Kong mga kababayan, itong si dating Pangulong Duterte, alam niya na. Alam na po niya na may warrant of arrest po siya. Kaya nga nagpaawa po siya dun sa mga taga Hong Kong na mga taga-suporta po niya. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, nag-alma itong asawa ni dating Pangulong Duterte at sinasabi na bakit daw inaabuso, bakit daw abusado itong mga kapulisan kasi inaaresto yung kanyang asawa pero wala daw pong warrant of arrest. Pero ang totoo dyan, meron po talaga.